my beloved Boss Mike Cervera. Nila ng ganito, yan o. Ka ba? Ito ang mga palatandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impyerno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag nila kay Duterte. Tatay, miss na mo siya. Kahit hindi naman sila anak, ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay Oh. ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Utang ina ninyo. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung ang gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. 庄胡、国家、 Buday! 主席习近平。 Number 3, mahilig sa fake news. Correct. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Correct. Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Noong panahon ni Duterte. Di ba mga kababayan ko? Ganyan ang paniniwala ng mga bobot tatanga-tanga. Kaya nga ba tawag ni Ted Filon, syosyonga-syonga. Opo, yan ang tawag ngayon ni Ted Filon sa inyo, mga hinayupak kayo, ha? Alam nyo ba yon? Na yan na yung tawag sa inyo? Nasaan ba yung Boss Mike? Pakita mo nga, syosyonga-syonga daw kayo eh. Oo, sabi ba naman? Syosyonga-syonga. Sino? Yan, yung mga yan. Yung mga taga-suporta ni Digong. Ito na. Mga syunga, wag mo muna kayo magdiwang, ha? Muna kayo magdiwang, ha? Kita nyo? Sa mga syunga daw, wag daw muna kayo magdiwang. Kasi mga syosyonga-syunga nga eh. Ito naman si Ted Filon eh. Syosyonga-syunga nga eh. Ano pa nga asahan mo dyan sa mga yan? Syunga. Oo, di ba? Sa mga syunga, wag mo muna kayo magdiwang, ha? Huwag ka na mag-sorry, totoo naman eh. Syunga naman talaga yung mga yan eh. Di po ba? Yan po mga kababayan. Eto na. Puntan na natin. Etong pag-iiyak ni Buday ninyo mga kababayan. Grabe. Hindi na tumitigil kakaiyak kay Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Kita nyo mga kababayan, paulit-ulit na lang to. Walang daw plano ang gobyerno sa mga kababayan natin na nasa Middle East na naaapektuhan netong digmaan na nangyayari sa pagitan ng Israel at Iran. Mga kababayan, ilang beses na yan nagpahayag, nagbigay ng plano, direktiba si Pangulo para kung paanong gagawin dito sa mga kababayan na naiipit. Bobo! Ang tanga mo! Oo, ewan ko ba? Ang tanga nito, paulit-ulit na lang yan. Di po ba't nagpahayag na si Pangulong Bongbong Marcos, dinaan na nga niya yan sa kanyang sariling account sa social media para mas maintindihan at malaman din ng mga taong bayan, ng mga Pilipino. Nagpasalamat pa nga yung iba marami nating mga kababayan na nailikas na. Di ba nito alam? Palibhasa wala kasing alam to, bobo eh. Mga kababayan, napakabobo nito sa totoo lang. Di po ba? Ilang beses na yan eh. Sige, pagbigyan nyo na lang. Pakinggan nyo yung katangahan nito ha. Wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung dinahilan mo. Nakikita, ikaw lang nakakakita niyan, tanga. Yung sinasabi mo
na walang plano, tapos isisingit mo yung problema mo sa impeachment trial mo, aba, Buday, lumang style na yan. Style yan ng mga bata lang. Laliman mo kaya nang para man yung mga DDS may ipagmalaki ka. Kasi yung mga DDS, iniiwasan ka ng ipagtanggol Sa totoo lang. Di po ba, mga kababayan? Bibirahin niya yung nangyayaring gera sa pagitan ng Israel at Iran. Na para bang gusto pa niyang ibintang kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nangyari yan? Kung hindi ba naman tatanga-tanga ito, mga kababayan ko? Bakit kanyo? Bakit kanyo? Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos para kung ano yung mga dapat na gawin, mga alituntunin at step by step para tulungan at mabigyan ng karampatang mga tulong itong ating mga kababayang naiipit dyan. Kung di ba naman bobo talaga ito, mga kababayan? Isa pa, eto. Oy, Buday, makinig ka. Hindi yang, okay ni Nam. Nagpatawag na ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Panawagan ng Pangulo, pairalin. Kinang inaton si Buday, mga kababayan, hindi niya yata napapanood itong mga ito mga kababayan ko, napakaliwanag na unang direktiba ng Pangulo. Ibigay lahat ang karampatang tulong para sa mga kababayan nating OFW na naiipit dyan sa digmaan. Di po ba, mga kababayan? Ewan ko kung saan hinuhugot ni Buday ninyo yung kanyang mga katwiran na tila bang hindi ba taga-Pilipinas yan? Sa bagay, yung Pilipinas hindi naman niya mahal. Kasi yung totoo, sa totoo lang, sinisiraan niya yan. Kung mahal mo ang Pilipinas, kahit na maliit na bagay na meron tayo, ipagmamalaki mo. Hindi tulad mo, malaking bagay na ginawa mo? Siwalat mo, pinangalandakan mo sa buong mundo na pangit yung San Juanico Bridge. Kung meron pangit dito, yan, itabi mo yung mukha mo. Kanino? Diyan, kay Maharlika at kay tatay mo mismo. Yan, diyan mo makikita ang kapangitan na hinahanap mo. Di po ba, mga kababayan ko? Sige, eto na, makinig ka. Baka naman, hindi mo pa na, sa mga DDS dito, baka pwede, share nyo to kay Buday. Dali na. Para malaman niya naman na tatanga-tanga talaga siya. At kung meron mang bobo na naging vice presidente, ang bansang Pilipinas, wala hong iba kung hindi siya. Siya lang ho ang nag-iisang pinakabobo na naging vice presidente ng kasaysayan ng Pilipinas. Buday, tokin ni Nam, makinig ka. Eto na. Samantala, nagpatawag na ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Panawagan ng Pangulo, pairalin ang diplomasya para maiwasan ang mas malawak na gulo. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Baka merong ibang Pangulo ang iniisip si Buday ninyo. Baka iniisip niya hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita rito. Mga kababayan ko? Karuba. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga world leaders sa panawagang idaan sa diplomasya at mapayapang pag-uusap ang pagresolba sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasunod ito ng pag-atake ng Estados Unidos sa 3 nuclear sites sa Iran, bagay na lalong nagpainit sa sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ramdam ng gobyerno ng Pilipinas ang alalahanin ng mga leader ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit na tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. Dahil dito, nagpatawag na si Pangulong baka sabihin nila wala namang kinalaman yan yung lang naman ni Pangulo yung mga leader lang yung pinanawagan yung mga kababayan natin wala naman. Sasabihin na naman ni Buday yan.
O, eto na, makinig ka, Buday. Ferdinand Marcos Jr. ng pulong kasama ang kanyang economic team para talakayin ang posibleng epekto ng tensyon, lalo na ang nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. Pagtitiyak naman ng palasyo, nakahanda na ang fuel subsidy para sa mga driver ng public utility vehicles kung sakaling tumaas pa ang presyo ng petrolyo. Pero as of the moment, ang maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsan naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali, Di ba naiisip ni Buday yan? Hindi lang yung mga naiipit nating mga kababayan sa Middle East, sa Israel at Iran na digmaan ang iniisip at inuunawa, maging yung mga kababayan natin na maapektuhan ng pagtaas. Maaari talaga na mangyari, hindi posible, hindi imposible. Maaari talaga na mangyari na tumaas ang presyo ng langis, krudo, gasolina at iba pa na inaangkat natin dyan. Kita nyo kung paano mag-isip si Pangulo, pangkalahatan. Hindi po sa iisang bagay lang tulad ni Sara Duterte. Di po ba? Ang iniisip ni Sara Duterte, mga kababayan, nakatuon lang siya sa impeachment trial niya. Babatikos ng mga katangahan niya, na mga katwiran niya na hindi mo alam kung saan niya hinuhugot yung mga yan, nakatwiran. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, ang iniisip ay yung kapakanan ng pangkalahatan. Hindi ho yung eto lang na sektor ang tutulungan. Hindi lang ho yung mga biktima o nagiging na nagkakaroon ng problema diyan sa problema ng Iran at Israel. Lahat po tayo. Pati si Papa Trix kasama dito. Si Mac Tandem at saka si Maring Lucy, at saka si Maxi. Abay, kasama kayong lahat. At saka si Sweet Dolly. Abay, baka akala nyo hindi kayo kasama sa iniisip at ginagawa ng kaparaanan na masolusyonan kung ano yung magiging problema ninyo. Mula sa pinakamaliit nating mga kababayan hanggang sa lahat ng maapektuhan. Grabe, no? 'Di ba? Oo, Jenea. Hoy, ngayon ka lang Oh, 'di ba? Tuloy. Oy, Jenea, nasaan kang bansa? Mag-ingat ka. Billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Batid din anya ng Malacanang na posibleng magkaroon ng domino effect sa ekonomiya ng bansa. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, yung domino effect na yan, natalakay na natin yan. Matagal nang bago pa, kakaumpisa pa lang ng digmaan na yan, natalakay na natin yan. Kasi alam nyo, kapag talagang tumaas ang presyo ng krudo, ng langis at gasolina, mga kababayan, meron domino effect yan. Ito yung tinalakay ko nung mga nakaraan. Na dapat talaga pinag-iisipan ng gobyerno at yan na nga, nakahanda na ang gobyerno para dito sa epekto ng domino na to na mangyayari. Huwag nyo hong isipin na hindi mangyayari. Mangyayari talaga yan. Hindi ho maiiwasan yan kapag may digmaan na nangyayari. Hindi po ba yung pong digmaan ng Russia at ng Ukraine, di ba't apektado tayo mga kababayan ko? Ang laking epekto sa global community na hindi alam ni Sara Duterte. Sa bagay, si Sara Duterte, bobo nga pala, nakalimutan ko. Kaya pasensyaan nyo na, yung vice-presidente nyo, tao lang, bobo pa. Di ba, mga kababayan? Tao lang, bobo pa. Yun eh. Tuloy. Ang nangyayaring tensyon sa Middle East. Kakaroon to ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics. Correct. Sa trading. So, yun po ang pinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat. Nakita mo yon, Buday? Ano yung pinagsasabi mo kanina na hindi iniisip ni Pangulong Bongbong? Etong mga kababayan natin, hindi nga lang silang iniisip niya. Pati yung mga tao dito sa Pilipinas na hindi nyo inisip kailanman. Wala kayong ginawa kundi mag-isip kung paano makakapagnakaw. Kaya yung para sa taong bayan, kinalimutan nyo na lang.
Di po ba, mga kababayan? Ganun lang kasimple. Yung style nila, mga kababayan napakadaling mabisto makita kung ano yung mga ginagawa nila. Tulad niyan, sabi ko nga kanina, napakasimple lang niya, papaliwanag mo lang kung saan mo dinala yung confidential fund mo, sasabihin mo lang na binigay mo kay ganito, may ito resibo, ito yung tumanggap. Ano ba, mahirap doon? Hindi naman mahirap gawin yun para guluhin mo pa at nagkakagulo-gulo yung mga matatalino at bobo. Siyempre, yung mga bobo, yung mga panig mo. Yung mga matatalino, yung panig dito. Mga kababayan, di ba? Simple lang ang hirap kalaban ng mga bobo, tanga, mangmang, di ba? Ipipilit nila yung kanila kahit alam naman natin na talaga naman, simple lang sagutin. Di ba? Tuloy. Ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Di ba? Yan, Ate Mars. Eto pa. Hindi lang yan, mga kababayan. Tuloy po na natin ito. Mahaba pa pala. Tiniyak naman ng palasyo na handa ang bansa sa anumang magiging epekto ng kaguluhan at pinayapa ang pangamba ng publiko sa posibilidad ng mas malawak na labanan. Kita nyo, mga kababayan ko, tiniyak na ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating butihin at gwapo na Pangulo ng Pilipinas sa kung anuman yung magiging epekto nitong nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. So ano pang problema, Buday? Ano problema mo? Bakit tinitira mo at iyak ka ng iyak kay Pangulong Bongbong Marcos? Aminin mo nga, crush mo ba si Pangulo? Talagang nanggigigil ka sa kanya Buday, aminin mo na, crush mo ba si Pangulo? Yung totoo. Ewan ko. Kasi yung ginagawa mo, parang kakaiba talaga. Eto pa, yung nauna na nga, na direktiba ni Pangulo. Panoorin natin ang Pangulong Gwapo. Nakatulad namin ni Karuba, ang Pangulo ng Pilipinas. Walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Kita mo, wala nang ibang mahalaga kung hindi yung kaligtasan at safety ng ating mga kababayang Pilipino, sabi ni Pangulo, at hinanda niya na lahat ng mga resources ng gobyerno para dito sa mga maapektuhan ng digmaan sa pagitan nga ng Israel at Iran. Ano pang gusto mo at pinagngangal-ngal mo, Buday? Iyak ka lang iyak, hayop ka. Our beloved Boss Mike Severa.